Guys, ito yung source code nung Goldtrap. 'Di ba? Inabil natin yon. So ito, kung mapapansin nyo, MQL5 source file. Okay? So, pagka-download nyo, nasa folder nyo na, double-click nyo lang yan. Okay, double-click. Double-click. Okay. Tapos, ito na siya. Okay? So, ngayon, ang pwede nyo lang baguhin dito, guys, itong Super Forex Bot. Pwede nyo baguhin yan. Tapos, ito, copyright. Pwede nyo baguhin yan. Tapos ito mga description guys. Ito, hindi ko naman papaliwanag sa inyo ito. Hindi ko alam to eh. Ito yung program. Ito yung pseudocode. Ito yung coding ano. Mahirap mag-alis ng kahit isang letra dyan kasi mag-error po yan. Okay, pero kung nakakaintindi kayo ng coding, opportunity nyo yun. Advantage. Kasi pwede nyo baguhin kahit yung strategy niya. Okay, so yun lang ang ma-share ko. Tapos, ang gagawin nyo guys, i-compile nyo na rin. So, ganito ang gawin nyo guys ha, para hindi masira yung file nyo or nasa email nyo naman yun, download nyo lang ulit. Okay? So, ang gawin nyo, file, save as, lagay nyo sa isang folder. Halimbawa, sa akin, dito ko ilalagay. Ilalagay ko rito, halimbawa, po-folder ako, testing. Bahala na kayo sa folder name nyo. So, testing, gusto ko hindi siya Goldtrap para hindi alam na hindi siya si Goldtrap. Halimbawa, pangalan ko, name ko. Yan ang gusto ko ng pangalan ng aking robot. Name ko. Okay? So, pag save nyo, ito na siya, name ko. And then, i-compile nyo lang, ito, papakita ko sa inyo, ha. So, punta tayo dun sa kanina, saan ko ba na-save yun? 2026 bot. Ito, name ko, di ba? Okay. So, pagka kinlik ko tong compile, guys, lalambas na dyan yung EX5. Okay? So, ayun na, tandaan nyo yan, ha? Click ko yung compile. Ito, yung muna, makita nyo zero error. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung may one error yan, hindi ko na alam yun kung paano nyo i-debug, Siguro meron kayong napalitan dyan. Kaya mag-ingat kayo dyan. Code, yan yung source code eh. So, ito na siya guys. Name ko. Ito na yung robot nyo. Name ko. Okay? So, halimbawa, sige, kumpletuhin na natin. Halimbawa, ito. Gawin natin tong copyright. Copyright. Kung ano yung gusto nyo ilagay dito guys. Gusto nyo, number nyo, ilagay nyo rito. Halimbawa, 2030. Tapos ito, halimbawa, name ko. Name ko. Bala na kayo. Basta nasa inyo po yan. Yan, nameco.com. Ito, gawin yung version 2. Pwede rin. Ito, Telegram description. Di ko lang kung description. Siguro yung nasa ano yan. Di ko alam guys. Pwede nyo itong kalikutin. Pwede nyo yung mga babago. Wag lang itong mga strategy, mga coding na yan. Yan yung strategy. Okay, meron pang expiration pala to. Pwede nyo laruin to guys. Ayun ngayon ko lang napansin, 21-26. Pwede palang i-expire nyo siya. Bigyan nyo kopya yung kausap nyo. Halimbawa, 3 days lang ma-expire na. Pwede pala. Okay? So, yan. Bala na kayo, yun ang advantage kapag merong source code. Sa mga prop firm, may singin ko lang, sa mga prop firm, kapag maraming gumagamit ng robot na third party, alam nila kung sino yung original. Pero kung na-customize yan sa inyo, pwede kayo makalusot sa na kayo maging original, hindi kayo maging third party. Bahala na kayo sa diskarte nyo. Okay, so once na nyo na yan, compile nyo lang. Okay? Pero bago yon, alisin nyo muna to. Kasi ko-compile mo na bago eh. Ayun, zero error pa din, then name ko. Tingnan nyo to yung mga binago natin si name ko 2030. Ito yan, dito yan lalabas guys. So pag nandito na kayo, double click nyo lang. Okay? Double click nyo lang yan, tapos papasok na kayo sa MT5. Kailangan may naka-open kayo MT5. Okay, si name ko, hanapin natin, ito na. Okay? Ngayon, i-attach natin si name ko, alisin natin to. So, si name ko, i-attach natin dito. Okay, yes. Tingnan natin. Ito na siya.
Ayun o, si name ko, si copyright. Tingnan nyo, 2013, nabago natin, copyright. O, ito pala o, dito pala yung description o. Baguhin nyo lang din, bahala na kayo. Tapos inputs. Ito, nababago rin to. Ingat na lang kayo. Anyway, meron nga kayong pinaka-source file yung sinend ko sa email. Pag dinownload nyo yun at nagkamali-mali ang program, yun yung source file nyo. Okay? So, yun lang may share ko guys. Thank you so much.